Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Rowena sa buong kabahayan nang madatnan nito ang kanyang ama na si Efren na nakahandusay at duguan. Nung mga oras na yun, mag-isa lamang ang lalaki dahil kasalukuyang nasa trabaho pa ang asawa niyang si Rose. Nasa labas naman ang anak niyang si Rowena. Maagang pinauwi ni Rose si Efren dahil biglang sumama ang pakiramdam nito, kaya napilitan ang lalaki na sundin ang kanyang asawa. Nanginginig pang kinuha ng dalaga ang telepono para tawagan ang kanyang ina. Hello, Nay? Si Tatay po. Bakit, Rowena? Bakit ka umiiyak? Ano nangyari sa tatay mo? Si Tatay, Nay! Ano nga nangyari sa tatay mo? Rowena naman, pinapakaba mo ako eh. Anak, magsalita ka. Nasaan ang tatay mo? Ano nangyari sa kanya? Nay, bilisan niyo po. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Pagkarinig ni Rose sa mga sinabi ng kanyang anak na dalaga tungkol sa kanyang asawang si Efren, agad niyang binaba ang telepono at nagmamadaling umuwi. Iniwan niya na lamang ang tindahan sa isa sa kanyang mga tauhan. Nang makarating ang babae ay nadatnan nito ang anak na si Rowena, na yakap-yakap ang ama at walang tigil sa pag-iyak. Rowena, Efren, Diyos ko po, dalhin na natin siya sa ospital. Efren, gumising ka. Nay, wala na po si Tatay. Hindi anak, halika na. Tulungan mo na akong buhatin ng tatay mo. Bilisan mo, Rowena. Hindi papatay ang tatay mo. Hindi niya tayo pwedeng iwan. Hindi papatay ang asawa ko. Hindi mapigilan ni Rowenang maawa sa kanyang inang si Rose sa naging reaksyon nito nang madatnan na wala ng buhay ang kanyang ama. Sabay na humahagulhol ang dalawa habang yakap-yakap ang lalaki. Pilit na niyuyugyug ni Rose ang katawan ni Efren at hindi matanggap ang pagkamatay nito. Nay, tama na po. Wala na po tayong magagawa. Iniwan na po tayo ni Tatay. Hindi pwede. Efren, asawa ko. Makalipas ang ilang minuto, nang mahimasmasan si Rose, doon niya pa lamang naisip na usisain ang kanyang anak kung ano ang tunay na nangyari. Nagsidatingan na rin ng mga oras na yon ang kanilang mga kapitbahay nang marinig ang ingay na nagmumula sa kanilang bahay. Maging ang mga yon ay nabigla sa pagkamatay ni Efren. Kanya-kanya silang haka-haka kung ano ang dahilan ng pagpanaw ng lalaki dahil wala man lamang nakakita sa nangyari. Kawawa naman si paring Efren, maagang nawala sa mundo. Naniniwala ba kayo na nadulas siya't nabagok ang ulo? Hindi kaya sinadyang pagkamatay niya? Nakakapagtaka kasi, ang lakas-lakas pa niya. Hindi siya basta-basta madudulas sa sahig. Ano ka ba? Aksidente nangyari kay Efren. Ganun talagang buhay. Kapag oras mo na talaga. Kawawa naman yung mag-ina, lalo na si Rowena. Maaga na ulila sa ama. Makalipas ang isang linggo, nailibing na ang bangkay ni Efren. Halos mahimatay si Rose nang makita na unti-unting tinatabunan ng simento ang hukay kung saan nakalagay ang kabaong ng kanyang asawa. Araw-araw natulala ang babae at halos wala ng ganang kumilos. Maging ang kanilang negosyo ay napabayaan na rin niya. Labis naman ang awang nararamdaman ni Rowena para sa kanyang ina. Nay, nalulungkot po ako na makita kayong ganyan. Alam ko po ang sakit na nararamdaman ninyo. Pero kailangan niyo pong bumangon. Kung nasaan man po si Tatay ngayon, hindi siya papayag na magkaganyan po kayo, Nay. Magpalakas kayo.
Nandito pa po ako. Ano na lamang ang mangyayari sa akin kapag kayo na ang sumuko? Paano po pag nagkasakit kayo dahil sa ginagawa ninyo? Ilang araw na kayong walang maayos na tulog at wala kayong ganang kumain. Pasensya ka na, anak. Hanggang ngayon hindi ko pa rin kasi matanggap na iniwan na tayo ng tatay mo. Pakiramdam ko, hindi ko kayang mabuhay na wala siya. Naiintindihan ko po kayo, Nay. Pero sana naman po maisip niyo rin po kung ano mararamdaman ko. Wala na po si tatay. Dahil sa ginagawa niyo, baka pati kayo mawala na rin sa akin. At tuluyan nang pumatak ang butil-butil na luha ni Rose mula sa kanyang mga mata habang pinakikinggan ang sinasabi ng kanyang anak. Doon niya lamang napagtanto ang mga bagay-bagay. Simula nang maglabas ng saloobin ang kanyang anak tungkol sa kanyang nararamdaman, pinilit ni Rose na muling bumangon at magpatuloy. Makalipas ang ilang araw, hindi maipaliwanag ni Rowena ang tuwang naramdaman nang makita ang ina na nag-aasikaso sa kusina. Totoo po ba nakikita ko? Hindi po ba ako nananaginip? Ano ka ba naman, anak? Maghilamos ka ng hat, kakain na tayo. Nakapagluto na ako ng agahan natin. Mamaya pupunta ako sa tindahan. Marami akong dapat ayusin. Hoy, Rowena, naririnig mo ba ako? Ha? Natutuwa lang po ako na unti-unti na kayong bumabalik sa dati. Salamat po dahil nakinig kayo sa akin, Nay. Sabay po nating haharapin ang lahat ng problema. Tandaan niyo po na palagi lamang ako nasa tabi niyo. Mahal na mahal ko po kayo, Nay. Payakap nga sa mahal na mahal kong anak. Tama ka. Marami pang dahilan para bumangon. Maraming salamat dahil hindi mo sinukuan si nanay. Salamat dahil hindi ka nagsawang ipaalala sa akin na hindi pa katapusan ng mundo, na hanggat nabubuhay tayo, mayroon pang pag-asa. Kung nakikita lang tayo ni tatay ngayon, sa palagay ko masayang masaya siya. Masaya siya dahil hindi niyo hinayaan na lamunin kayo ng lungkot at tuluyang mawalan ng gana sa buhay. Muling niyakap ni Rose ang anak at pagkatapos ay sabay na silang kumain ng almusal. Nakangiting pinagmamasdan ng dalaga ang kanyang ina habang kumakain. Pagkatapos ay nagpaalam na si Rose kay Rowena para pumunta sa kanilang pwesto. Hindi pa mapawi ang saya sa muka ng dalaga hanggang sa tuluyan ng makaalis ang kanyang ina. Maraming salamat po, Diyos ko. Sa wakas, muli ko ring nasilayan ang mga ngiti sa labi ni Nanay. Salamat po, Ama, sa patuloy ninyong paggabay sa amin. Hindi ako nagkamali na sa inyo ako humingi ng tulong. Makalipas ang ilang oras, nakarating na rin sa kanilang pwesto si Rose. Nagulat ang mga tauhan nito nang makita nila ang babae. Dahil simula nang mamatay ang kanyang asawa, hindi na ito nagawi sa tindahan. Tanging ang anak na lamang niya ang pumupunta roon. Madam, mabuti naman po at maayos na ang pakiramdam ninyo. Alam niyo ho ba, miss na po namin kayo. Palagi nga po kayong hinahanap ng mga customer natin eh. Unti-unti na rin pong nauubos ang mga stocks na paninda natin. Natatakot nga po kami na akala namin ay tuluyan na magsasara itong tindahan. Pati po kami mawawalan ng trabaho. Paano na lang po namin bubuhayin ang mga pamilya namin? Huwag na kayong mag-alala, nandito na ako. Muli nating ibabangon ang tindahan na ito. Walang mawawalan ng trabaho. Pasensya na kayo kung napabayaan ko ng ilang buwan na negosyo. Pati tuloy kayo ay naapektuhan. Hamot babawi ako sa mga panahong wala ako. Natutuwa ako dahil kahit na muntikan na malugi ang negosyo natin, hindi pa rin ninyo kami iniiwan. Masaya ako na may mga taong katulad ninyo. Muntikan pang magkaiyakan sina Rose at ang kanyang mga tauhan. Wala nang inaksayang oras ang babae at agad na inasikaso ang mga dapat ayusin. Tiningnan niya rin isa-isa kung ano ang mga kulang sa kanilang tindahan.
Pagkatapos ay namili at pinunan ulit ang mga kulang na paninda. Kinagabihan. Rowena, anak, ikaw na munang bahala dito sa kusina, ha? Magpapahinga muna ako saglit. Medyo napagod ako maghapon. Ang dami kong inasikaso sa tindahan eh. Gisingin mo na lamang ako kapag nakapagluto ka na. Sige po, Nay. Ako na po ang bahala dito. Nanibago po siguro ang katawan ninyo. Gusto niyo po, masahihin ko po kayo mamaya. Sige anak, gusto ko yan. Basta gisingin mo na lamang ako kapag kakain na tayo. Baka kasi mapasarap ang tulog ko eh. Makalipas ang 1 oras, nakatapos ng mag-asikaso si Rowena sa kusina. Naghain na rin siya ng kanilang hapunan. Tumungo siya sa kwarto para gisingin ang noon ay mahimbing na natutulog na si Rose. Pinagmamasdan niya ang maamong mukha noon habang bahagyang nakabuka ang bibig at humihilik. Kawawa naman si Nanay. Mukhang napagod ng husto. Ay, Nay, gising na po. Kakain na po tayo. Nakahain na po ako. Anak, ang sakit ng katawan ko. Medyo busog pa naman ako dahil nagmerienda ako kanina. Sige po, itatabi ko na lamang po yung ulam ninyo. I love you, Nanay. Good night po. Inayos ni Rowena ang kumot ng kanyang ina bago yun lumabas sa kwarto at dahan-dahang isinara ang pinto. Kumain na lamang mag-isa si Rowena. Pagkatapos maghugas ng pinagkainan, natulog na rin ang dalaga. Kinabukasan, maagang nagising si Rowena at agad na naglinis ng bahay at ininit na rin ang natirang ulam para sa kanyang nanay. Sinangag niya rin ang kanin dahil paborito yon ng kanyang ina. Sakto namang pagkagising ni Rose ay nakahain na ang anak nito. Oh, Nay, gising na po pala kayo. Halika na po, mag-almusal na tayo. Sakto, siguradong gutom kayo at hindi kayo kumain kagabi. Sobrang napagod talaga ako kahapon, anak. O siya, sige, kumain na tayo. Kailangan maaga akong pumunta sa tindahan. Marami pa akong dapat asikasuhin. Siya nga po pala, Nay. Wala naman akong pasok ngayon. Sasama po ako sa inyo sa tindahan. Ay, mabuti pa nga, anak. Pero baka may mga gagawin ka. Ako nang bahala sa tindahan. Mag-aral ka na lamang. Unahin mo ang pag-aaral mo. Kaya ko naman at may mga katuwang naman ako doon. Wala naman po, Nay. Natapos ko na po lahat ng gagawin ko. Wala na po akong gagawin dito sa bahay dahil maaga po ako nagising para maglinis at magligpit. Gusto ko rin pong mas matutunan ng pasikot-sikot sa negosyo natin. Ay, sige. Ikaw talaga. Manang-mana ka sa tatay mo. Mabait, matalino, at napakasipag pa. Makalipas ang 2 linggo, unti-unti na namang nanumbalik ang sigla ng negosyong napundar ng mag-asawang Rose at ang yumaong si Efren. Laking pasasalamat ng babae dahil sa kabila ng mga hamon na dumaan sa kanilang buhay ay lakas loob niyang nalampasan ang lahat ng yun. Isang araw, habang nagmamadaling naglalakad si Rose papunta sa kanilang tindahan, hindi niya namalayan ang paparating na lalaki at aksidenteng nagkabanggaan silang dalawa. Ay, sorry miss, hindi ko sinasadya. Pasensya rin, nagmamadali kasi ako. Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Ayos lang ako. Sige, maiwan na kita. Pasensya ka na ulit. Teka, sandali lang. Rose, ikaw ba yan? Biglang natigilan ang babae sa paglalakad at napaisip. Natawa na lamang siya nang maalala kung sino ang lalaking nasa kanyang harapan. Nestor? Oo, ako nga. Sinasabi ko na nga ba namumukhaan kita eh. Kumusta? Ang tagal nating hindi nagkita. Kumusta na kayo, yung asawa mo? Heto, ayos lang naman. Mahirap pero kailangan magpatuloy. Patay na ang asawa ko, Nestor. Ha? Ano? Ay, sorry. Hindi ko alam. Ayos lang. Sige na, maiwan na muna kita, ha? Rose, sandali. Patakbong naglakad si Rose at hindi na nilingon pa si Nestor na pilit sana siyang pinipigilan. Ay,
Hindi pa rin talaga nagbabago si Rose. May pagkasuplada pa rin. Pero hindi pa rin kumukupas ang ganda niya. Ay, nako Rose, kung ako na pangasawa mo, hindi ka pa sana biyuda ngayon. Si Nestor ang dating kaklase ni Rose na may gusto sa babae nung mga dalaga't binata pa lamang sila. Ngunit dahil may pagkabarumbado at mayabangan lalaki, hindi ito pinansin ng babae. Pero araw-araw niyang kinukulit si Rose. Natigil lamang ang ginagawang yun ni Nestor nang malaman niya na kasintahan na ni Rose si Efren na isa rin sa kanilang mga kaklase. Makalipas ang 2 araw, nagulat si Rose nang tawagin siya ng kanyang tauhan at sinabing may naghahanap sa kanya. Wala siyang maisip na bisita nung araw na yun. Ang buong akala niya ay isa lamang yon sa kanilang mga customer. Nestor, anong ginagawa mo dito? At paano mo nalaman ang pwesto ko? Ako pa ba? Nagtanong-tanong ako sa mga tao dito kung saan ang bahay mo. Dito ako tinuro sa tindahan. Abay, akalain mong negosyante ka na pala ngayon? Ano bang sadya mo? Marami kasi akong inaasikaso dito sa tindahan. Importante ba yan? Ay nako, hindi ka pa rin talaga nagbabago. Hanggang ngayon ba naman, kailangan mo pa rin akong sungitan? Hindi naman sa ganon. Marami lang talaga akong ginagawa. Simula nung mamatay si Efren, mag-isa ko nang pinapatakbo ito negosyo namin. Muntikan pang ang malugi at magsara. Sandali, ano nga bang pinunta mo dito? Ikaw naman? Gusto ko lang naman mangumusta. Lalo na nung mabalitaan ko na patay na nga yung asawa mo. Alam ko kasi ang pakiramdam ng mawalan ng mahal sa buhay. Bakit? Patay na rin ba ang asawa mo? Hindi. Namatay na rin kasi yung mga magulang ko. Asawa? Wala akong asawa. Alam mo ba, simula nung mag-asawa ka, nawalan na ako ng gana maghanap ng iba. Alam mo naman ikaw lang ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Kaya lang... Ay naku, Nestor, kahit kailan hindi ka pa rin talaga nagbabago. Bolero at babaero ka pa rin. Ang dami-daming babae dyan, kaya kalimutan mo na ako. Sandali nga lang at tatapusin ko muna itong ginagawa ko, ha? Pasensya ka na talaga. Ang dami kong inaasikaso ngayon eh. Kahit noong sila ay nag-aaral pa, ganoon na talaga ang ugali ni Nestor. Napailing na lamang si Rose habang tinatapos ang kanyang ginagawa. Kahit na medyo nayayamot ang babae dahil sa mga samot-saring banat ng lalaki, hinayaan niya na lamang yun na magpatuloy sa pagkukwento. Nung matapos na ang kanyang ginagawa ay napilitan na rin yun na makipagkwentuhan kay Nestor. Kahit hindi niya aminin, kahit papaano ay nawala ang bigat na nararamdaman niya nang maikwento niya sa lalaki ang hirap ng kanyang pinagdaanan. Hindi niya rin maitatanggi na kahit hindi niya gaanong gusto ang ugali ni Nestor ay napapatawa siya nito. Yan, dapat laging ganyan. Mas lalo kang gumaganda kapag nakangiti ka eh. Mula kasi nun kapag kinakausap kita parang Biyernes Santo na lang lagi ang mukha mo. Ay, mabuti na lang at napapangiti na kita ngayon. Oh, ikaw naman ang magkwento tungkol sa buhay mo. Gusto ko yung totoo, ha? Baka naman puro kasinungalingan lang ang sasabihin mo sa akin. Grabe ka naman. Ganyan ba talagang pagkakakilala mo sa akin? Sinungaling? Maliban sa pagiging mayabang at babaero mo, wala naman talaga akong ibang alam tungkol sa'yo. Nagbago na ako. Hindi na ako kagaya nung dati. Tsaka totoo naman talaga yung sinabi ko sa'yo. Hindi na ako nag-asawa mula nung nagkatuluyan kayo ni Efren. Pero baka ngayon magbago na ang isip ko. Ha? Anong ibig mo sabihin? Wala. Sabi ko, baka sakaling makahanap pa ako. Hindi pa naman huli ang lahat. Tsaka, bata pa naman ako. Malakas pa naman ang tuhod ko. Ikaw talaga puro kakalokohan. Magseryoso ka nga. Kaya siguro walang babaeng naniniwala at nagkakagusto sa iyo eh. Ay. Ilang sandali pa, biglang natigil ang pag-uusap ng dalawa nang biglang dumating si Rowena. Ano po, Nay? Oh, anak, bakit ang aga mo? Wala ka na bang pasok? Anak? Uy, may anak ka pala?
Oo, si Rowena, ang nag-iisang anak namin ni Efren. Rowena, anak, magmano ka sa tito Nestor mo. Kaklase namin siya ng tatay mo noong high school. Mano po? Kaawaan ka ng Diyos, Iha. Manang-mana sa iyong anak mo, Rosa. Ganyan na ganyan ka rin kaganda noon. Napatitig si Rowena kay Nestor mula ulo hanggang paa. Hindi niya gusto ang patuloy na pakikipagbiruan nito sa kanyang ina. Hindi niya maipaliwanag na sa unang kita niya pa lamang sa lalaki ay mukha ng mainit ang kanyang dugo rito. Maya-maya pa, nagpaalam na si Nestor sa mag-ina. Matipid ng ngiti lamang ang itinugon ni Rowena sa lalaki sabay tumalikod. Nay, nanliligaw po ba sa inyong lalaking yon? Sus Mariosep ka naman, anak. Bakit mo naman naisip yan? Kilabutan ka nga sa sinabi mo. Hindi pa nga inaabot ng taon nang mawala ang tatay mo eh. Tapos ngayon magpapaligaw na ako. Anak naman, baka kurutin ako sa singit ng tatay mo o di kaya naman ay biglang bumangon yun sa hukay. Hay, kumakatingin naman kasi sa inyo, parang ewan. Ganun talaga si Nestor, anak. Kaya hindi na ako nanibago sa ugali niya. Huwag ka mag-alala, hindi naman ako magpapaligaw sa tulad niya. Ang tatay Efren mo lang ang tanging lalaking minahal ko at ang tanging lalaki na mamahalin ko. Dapat lang, Nay. Wala makakapalit kay tatay. Tsaka kung sakali man na magpaligaw ka, huwag naman sa lalaking yon. Mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Ewan ko ba, hindi magandang pakiramdam ko sa kanya. Ang anak ko talaga, kung ano-ano ang iniisip. Magmerienda ka na nga lang at maya-maya ay magsasara na tayo. Samantala, nang makarating sa kanilang bahay si Nestor ay pasipul-sipul pa yun. Nadatnan niya ang kanyang ina na si Aling Tessa na nagluluto ng kanilang hapunan. Mukhang ang saya-saya ng anak ko ah. Saan ka ba nanggaling? Hindi lang basta masaya, Nay. Sobrang saya ko. Eh, bakit naman? Nanalo ka ba sa loto? Naka-jackpot ka ba? Yayaman na ba tayo? Inay naman talaga, pera na naman ang nasa isip. Nagkita po kami ni Rose, yung babaeng madalas kong ikinukwento sa inyo noon. Oo, ano naman ngayon kung nagkita kayo? Di ba may asawa na yon? Ano bang balita sa kanya? Patay na ho si Efren, yung asawa niya. Biyuda na siya ngayon. Ibig sabihin, pwede ko na ipagpatuloy yung naudlot kong panliligaw sa kanya noon. Sa tingin mo, porket biyuda na siya, papayag na siyang ligawan mo? Kung noon nga hindi ka nagtagumpay, ngayon pa kaya? Nay naman, wagas naman kayo kung makatawa dyan. Wala kaya tang tiwala sa anak mo eh. Magaling kaya tong dumiskarte. Wala talaga. Tsaka ano naman ang mapapala mo sa babaeng yon? Eh wala ka naman matinong trabaho tapos dadagdag ka pa ng palamunin? Diyan ka nagkakamali, Nay. Jackpot tayo kay Rose. Malakas ang negosyo niya. Kung sakali mapapangasawa ko siya, di ba lahat ng kayamanan niya mapapasakin din? Para na rin ako nanalo sa loto noon. Anong sabi mo? May negosyo si Rose? Totoo ba yan, anak? Totoong-totoo, Nay. Aba, ayos, Nestor. Kung ganon, di sige, susuportahan kita sa binabalak mo. Nanay talaga, ibang klase. Pag pera pinag-uusapan, ang bilis magbago ng isip. Ano ka ba? Pareho lang tayo, no? Oh, kailan ka magsisimula manigaw? Gusto mo samahan kita? Ipagluto natin. Nay, relax. Ano ka ba? Masisira pa diskarte ko niyan eh. Siyempre, hindi muna sa ngayon. Kamamatay lang nung asawa niya eh. Dahan-dahan lang. Kukunin ko muna ang loob niya. Tapos, saka na ako magsasabi ng totoo kong intensyon sa kanya. Baka naman kasi sabihin niya, sinasamantala ko yung kalungkutan niya. Tama, anak. Ang talino mo talaga. Ang galing mo mag-isip. Manang-mana ka sa akin. Humagalpak ng tawa ang mag-ina at tuwang-tuwa si Aling Tessa sa mga narinig na plano ng kanyang anak na si Nestor. Tulad ng dating nakagawian ng kanyang anak, madalas itong manligaw ng mga babae at hinuhut-hutan ng pera. Nagpapakasasa naman sa pera ang ina nito, kaya naman kinukonsinti niya ang kanyang anak. Ipinagtatanggol pa ng ginang sa mga babaeng naloloko niya si Nestor. Makalipas ang mga araw, napapadalas ang pagdalaw ng lalaki sa pwesto ni Rose. Madalas din itong madatnan ni Rowena tuwing pumupunta sa tindahan ang dalaga.
Dumidiretso kasi siya palagi doon pagkatapos ng kanyang klase. Nay, umamin nga po kayo sa akin. Nanliligaw na ba sa inyo ang lalaking yon? Mukhang napapadalas na po yata ang pagdalaw niyo dito at may pabulaklak-bulaklak pa na nalaman. Hindi anak, kaibigan ko lamang si Nestor. Tinanong ko na rin siya kung bakit niya ako palaging binibigyan ng bulaklak, kung may iba ba siyang intensyon sa akin. Sabi niya wala naman daw. Gusto niya lang daw makatulong na maibsan ang lungkot na nararamdaman ko simula nung mawala ang tatay mo. Sa katunayan nga, hindi lang akong binibigyan niya. Ikaw din anak. Ito, para sa'yo daw to. Hindi po ako tumatanggap ng bulaklak, lalo na kung galing sa lalaking yon. Anak, bakit ba ang init ng dugo mo sa Tito Nestor mo? Wala naman siyang ginagawang masama ah. Ganoon lang talagang ugali noon, pero mabait naman siya. Basta nay, binabalaan kita, tigilan mo ng pakikipagmabutihan sa kanya. Napabuntong hininga na lamang si Rose sa inasal ni Rowena, lalo na pagtungkol kay Nestor. Hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling ang pagkairita ng bata sa lalaki. Lingid sa kanyang kaalaman, madalas mangutang si Nestor para lamang makabili ng bulaklak para may maibigay sa mag-ina. Gusto nitong magpabango ng pangalan, lalo na kay Rose. Palagi ring dinadahilan ng lalaki sa kanyang inuutangan na kapag naging asawa niya ang babae ay magiging mayaman na siya. Babayaran niya ang mga inutang niya at nangako na dodoblehin pa ang kanyang ibabayad. Oh, Nestor anak, kumusta naman ang panliligaw mo kay Rose? Sinagot ka na ba niya? Hindi pa nga nay. Hindi ko pa sinasabi na liligawan ko siya. Relax lang kayo dyan. Darating tayo dyan. Antayin ko muna na abutin ng taon ng pagkamatay ng asawa niya. Nakakahiya naman kay Efren na susulutin ko agad si Rose. Ano ba yan? Ang tagal pa pala. Nangangati na mga kamay ko na makahawak ng malaking pera eh. Huwag kayong mag-alala, Nay. Malapit na mangyari yan. Basta pangako ko sa inyo, kapag napasagot ko si Rose, mapapaikot ko yung babaeng yun. Mukhang madali namang utuin eh. Makalipas ang 1 taon, gaya ng plano ng lalaki, matyaga niyang sinuyo si Rose, hanggang sa nakahalata na rin ang babae at kinumpronta na nito si Nestor. Nestor, tapatin mo nga ako. Bakit mo to ginagawa? Nanliligaw ka ba sa akin? Ay, sa wakas napansin mo na rin. Hindi mo ba talaga maramdaman kung bakit ginagawa akong lahat ng ito? Hindi ka naman siguro manhid para... Tinatanong kita na maayos, kaya mabuti pa sagutin mo ako. Ikaw naman, di ka na mabiro. Alam mo naman, Rose, noon pa na may gusto ko sa'yo. Oo, ganun na nga. Pwede ba kitang ligawan? Akala ko ba malinaw na sa'yo na hindi na ako interesado sa ganyang bagay? Marami pa akong gagawin, kesa mag-aksaya pa ako ng oras sa ganyan. Alam mo naman na kaibigan lang ang turing ko sa'yo. Tsaka nangako ako sa harap ng altar na isa lang ang lalaking mamahalin ko habang buhay. Pero wala na yung asawa mo. Maiintindihan niya naman siguro kung magmamahal ka ulit. Bata ka pa. Wala naman masama kung maghahanap ka ng panibagong makakasama at makakatuwang mo sa buhay. Rose, mula nun, ikaw na talagang gusto ko. At ikaw lang ang babaeng pangarap kong makasama hanggang sa tumanda ako. Rose, makinig ka. Bitiwan mo mga kamay ko. Hindi na, umalis ka na. Baka maabutan pa tayo ng anak ko. Baka kung ano pang isipin niya. Napakunot noon na lamang si Nestor at napilitang umalis. Sakto namang kararating lamang ni Rowena at walang lingon-lingong dinaanan ng lalaki ang dalaga. Napatigil naman yun at pinagmasdan si Nestor na nagmamadaling umalis na parang masama ang loob. Buisit na babae yun ah. Pakipot pa. Akala mo naman kung sinong dalagat maganda. Pero hindi ako titigil hanggat hindi ko na isa sa katuparan ng plano ko. Ang buong akala ko kapag namatay na ang Efren na yun ay madali ko na makukuha si Rose. Naknanteteng lintik talaga oh. Nagkautang-utang na ako eh. Samantala. Ano nangyari doon? Bakit ang sama ng muka? May dapat po ba ako malaman? Hayaan mo na lamang yun anak. Sadya naman talagang masama ang pagmumukha nun si Efren.
Sabay tumalikod ang ginang at nagkunwari na lamang na mayroong ginagawa. Nahalata naman ni Rowena na mukhang umiiwas sa kanya ang kanyang ina. Hinayaan na lamang ng dalaga at hindi na nito kinulit pa si Rose. Makalipas ang 1 linggo, hindi na nagawi pa si Nestor sa kanilang tindahan. Ang buong akala ni Rose ay tumigil na yun sa pangungulit sa kanya. Nakahinga siya ng maluwag dahil kung sakaling malaman ng kanyang anak na si Rowena ang tungkol sa panliligaw ni Nestor, tiyak na magagalit yun at hindi rin papayag. Samantala, Nestor? oh, bakit naman para kang nakakita ng multo? Akala mo titigil na ako sa panliligaw sa'yo, no? Akala mo na wala na ako ng pag-asa, no? Kung noon madali akong sumuko, pues ngayon wala na yun sa bokabularyo ko. Gagawin kong lahat para matanggap mo ko. Wala akong pakialam kahit ilang beses mo pa akong ipagtulakan. Babalik at babalik pa rin ako sa'yo. Hindi kita susukuan. Ewan ko sa'yo. Bahala ka magantay sa wala. Mapapagod ka lang sa ginagawa mo. Wala nang nagawa pa si Rose sa pangungulit ni Nestor. Hindi na rin inilihim ng babae kay Rowena ang ginagawang panliligaw ng lalaki. Kagaya ng inaasahan, nagalit ang dalaga. Ngunit sinisiguro naman ng babae sa anak na hindi na siya mag-aasawang muli. Lintik naman talaga, oo. Kahit anong gawin ko, ang hirap paamuin ng babaeng yun. Kailangan ko makaisip ng paraan para makuha kong loob niya. Hindi ako papayag na mauwi lang sa wala ang lahat ng nasimulan ko at pinaghihirapan ko. Pasasaan ba't makukuha rin kita, Rose? Pati ang karangyaang mayroon ka ngayon. Mapapasakin ang lahat ng yan. Kahit araw-araw ipagtabuyan ni Rose si Nestor, hindi pa rin ito tumitigil sa panunuyo sa kanya. Kahit naiirita na ang lalaki, ay hindi pa rin nito pinapakita sa babae. Hanggang isang araw, nakaisip ng paraan si Nestor para magbago ang tingin ni Rose sa kanya. Naghanap ng kasamahan si Nestor para gawin ang kanyang plano. Siguraduhin mo lang na babayaran mo kami ng malaki para sa pinapagawa mo, ha? Oo na, basta gawin nyo na lang ang trabaho nyo. Gawin nyo na maayos ang inuutos ko, ha? Siguraduhin nyo lang na hindi kayo papalpak at hindi ako sasabit. Maliwanag ba? Areglado, basta hindi ka sasablay sa usapan, ha? Sisiw lang naman yung pinapagawa mo sa amin, eh. Kinabukasan, matapos ang buong maghapon, pinauna nang umuwi ni Rose ang kanyang mga tauhan at nagpaiwan siya sa tindahan. May mga kailangan pa kasi siyang asikasuhin. Sa kabilang banda, naghihintay ang 2 lalaki na babayaran ni Nestor para gawin ang kanyang inuutos. Habang naghihintay naman si Nestor kung kailan siya susugod, hinintay muna ng 2 lalaki na magsara ang tindahan ni Rose. Ang tagal naman lumabas ng Rose na yan. Bakit hindi pa natin pasukin? Mag-isa lang naman yata sa loob yun, eh. Maghintay lang kayo. Sundin yung plano ko. Mamaya lalabas na yan. Masyado kayo nagmamadali. Masisira ang diskarte ko sa inyo. Basta siguruhin nyo lang na hindi kayo papalpak, ha? Talaga bang sasaksakin ka namin? Baka matuluyan ka niyan. Mga siraulo pala kayo, eh. Malamang hindi nyo naman ako papatayin. Daplis lang, ha? Kailangan lang magmukhang kapanipaniwala at magmumukha akong superhero sa mga mata ni Rose. Ang galing mo talaga, Nestor. Parang pampelikulang utak mo. Ganyan na ganyan ang napapanood ko at oo nga, napaiibig na lalaki yung babae dahil sa pagligtas niya. Bilib na talaga ako sa'yo, pare. Ang daldal mo. O ayan na, magsasara na si Rose. Siguraduhin nyo lang nagagalingan yung pag-arte, ha? Kung hindi, malilintikan kayo sa akin. Sige na, ano pa hinihintay nyo? Gawin nyo ng plano. Kagaya ng kanilang napag-usapan, agad na sinimulan ng 2 lalaki ang kanilang gagawin. Nagpalinga-linga muna sila kung may ibang tao sa paligid. Nang masiguro nila na walang ibang makakakita sa kanila, hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang 2 at agad na tinutukan ng balisong si Rose. Hold up to! Ibigay mo sa amin ang bag mo!
At huwag ka magkakamaling sumigaw, kung hindi masasaktan ka. Maawa kayo sa akin. Huwag niyo akong sasaktan. Kunin niyo na lang itong bag ko. Sa inyo na lahat ng pera. Parang awa niyo na, huwag niyo lamang akong sasaktan. Madali ka naman palang kausap eh. Akin na yung bag mo. Tulong! Sige, subukan mong sumigaw. Malilintikan ka talaga sa akin. Tulong! Magnanakaw! Abat, nalintikan na. Akmang sasaktan na sana ng lalaki si Rose nang biglang dumating si Nestor. Hoy! Bitiwan niyo si Rose! Mga walang hiya kayo! Huwag ka makikialam kung ayaw mo masaktan. Itinulak ng lalaki si Rose, hinablot ang bag at akmang tatakbo na sana ang dalawa nang harangin ni Nestor ang mga lalaki. Nagpalitan ng suntok ang tatlo hanggang sa nabitawan ng isang lalaki ang hawak nitong balisong. Bugbog sarado ang dalawa kay Nestor at napahandusay pa yun sa simento. Hindi na malaya ni Nestor na dinampot ng isang lalaki ang balisong at agad na sinugod siya nito. Tinamaan siya sa tagiliran, dahilan para umagos ang masaganang dugo. Kumaripas naman ng takbo ang dalawa. Patakbong pinuntahan ni Rose ang kinaruroonan ng dugoang lalaki. Ayos ka lang ba? Naku, may tama ka, Nestor. Huwag ka mag-alala. Malayo to sa bituka. Ikaw, kumusta ka? Nasaktan ka ba? Ayos lamang ako. Kailangan madala ka sa ospital. Tulong! Tulungan niyo kami! Sa kabutihang palad, may nakarinig ng sigaw ni Rose. Sa tulong ng isang lalaki at isang babae na isakay ni Rose sa kanyang kotse ang sugatan na si Nestor. Pinaharurot niya ang sasakyan at ilang minuto lamang nakarating na sila sa pinakamalapit na ospital. Nabalitaan ni Rowena ang nangyari kaya agad na pinuntahan nito ang kanyang ina. Nay, kumusta po kayo? Nag-alala po ako ng husto nung malaman ko ang nangyari. Ayos lang po ba kayo? Hindi po ba kayo nasaktan? Ayos lamang ako, anak. Mabuti na lamang at dumating ang tito Nestor mo. Kung hindi, baka kung ano na nangyari sa akin. Kaya lang, siya naman ito napahamak. Kung hindi dahil sa pagtulong niya sa akin, hindi sana siya masasaksak ng mga magnanakaw na nagtangka sa buhay ko. Palihim na napangiti si Nestor habang nakikinig sa pinag-uusapan ng mag-ina. Sa tingin niya, nagtagumpay siya sa kanyang plano. Mukhang nakuha niya na ang loob ni Rose. Makalipas ang isang araw, agad namang nakalabas ng ospital si Nestor dahil hindi naman ganoon kalalim ang natamo nitong sugat sa kanyang tagiliran. Mabuti naman at maayos ng kalagayan mo, Nestor. Alam mo ba na nag-alala ako ng gusto sa'yo? Hindi ako nakatulog kagabi dahil nagigilty ako sa nangyari. Hindi ko siguro mapapatawad ang sarili ko kung merong nangyaring masama sa'yo. Ano ka ba, Rose? Huwag mong sisihin ang sarili mo. Alam mo naman na lahat handa akong gawin para sa'yo. Ganun kita kamahal kaya handa ako magbuwis ng buhay. Mailigtas ka lang sa kung anumang kapahamakan. Kaya kong gawin ang lahat. Mapatunayan ko lamang sa iyo na seryoso ako sa nararamdaman ko. Paniwalang paniwala si Rose sa matatamis na salita ng lalaki. Sa katunayan, mukhang biglang nagbago na ang pakikitungo niya kay Nestor mula nang mailigtas nito ang kanyang buhay. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, walang katotohanan ang lahat ng mga lumalabas na salita sa bibig ng lalaki. Ang lahat ng mga yon ay parte lamang ng kanyang plano. Simula nung araw na yon, halos araw-araw na namang bumibisita si Nestor sa tindahan ni Rose. At lumipas ang isang buwan, isinama na siya ng babae sa kanilang bahay. Wow! Ang ganda pala ng bahay niyo. Ang sarap siguro ng pakiramdam kapag nakatira ka sa ganitong bahay. Ang yaman mo na talaga, Rose. Hindi naman. Nakakaluwag-luwag lang sa buhay. Ito ang katas ng pinaghirapan namin ni Efren. Sayang nga lang at maaga siyang nawala. Marami pa sana kaming pangarap. Ano ka ba? Huwag mo na nga yang isipin. Ayan, ang lungkot na naman tuloy ng mukha mo. Sige ka, papangit ka niyan.
Kalimutan mo na nakaraan. Alam ko kung nasan man ngayon si paring Efren, tiyak na masaya na siya ngayon para sa'yo. Hindi naman siguro siya tututol kung muli ka mag-aasawa. Maiintindihan niya naman yun, di ba? Biglang natahimik si Rose at malalim na buntong hininga na lamang ang kanyang pinakawalan. Oo, maiintindihan niya naman siguro kung susubukan kong magmahal muli. Ha? Anong ibig mong sabihin? Tinatanggap ko na ang pagmamahal mo, Nestor. Talaga? Ibig sabihin tayo na? Oo, sinasagot na kita. Yes! Ang tagal kong hinintay ang araw na to, Rose. Mahal na mahal kita at pinapangako ko na magiging masaya ka sa piling ko. Salamat. Salamat at tinanggap mo ako sa buhay mo. Parang dalaga't binata ang naging reaksyon ng dalawa. Kasalukuyan namang kararating lamang ni Rowena noong mga oras na yon. Naggulat ang dalaga ng pagbukas niya ng pinto, nadatnan niya silang nakaupo sa sala at magkahawak pa ang mga kamay. Nay, anong ibig sabihin nito? Rowena, anak, huwag ka sana mabibigla. Kami na ng tito Nestor mo. Po? Hindi pwede. Umiiyak na tumakbo si Rowena papasok sa kanyang kwarto. Hindi matanggap ng dalaga na sinagot na ng kanyang ina ang kanyang tito Nestor. Nagalit siya sa kanyang nanay dahil hindi nito pinanindigan ang kanyang sinabi. Samantala, nagkunwaring nalungkot si Nestor sa reaksyon ng dalaga, pero ang totoo, wala siyang pakialam kung ayaw sa kanya ng anak ni Rose. Ang mahalaga lamang sa kanya ay nakuha niya na ang loob ng babae at madali niya na lamang itong mapapaikot sa kanyang mga kamay. Mukhang ayaw yata talaga sa akin ng anak mo. Hindi naman. Nabigla lamang yon. Huwag ka mag-alala. Kakausapin ko na lang ang anak ko at ipapaintindi ko sa kanya ang sitwasyon. Sige na. Uuwi na muna ako para makapag-usap kayo. Mahal kita, Rosa. Wala man lang bang kiss dyan bago ako umalis? Sira. Sige na, umalis ka na. Magkita na lang tayo bukas sa tindahan. May pa-flying kiss pa si Nestor bago sinara ang pintuan. Hindi naman napigilan ni Rose ang kiligin at ngumiti, habang nakadungaw si Rowena at inis na pinagmamasdan ang dalawa. Nakita naman ni Rose ang dalaga na nakatingin sa kanila, sabay tumalikod at pumasok sa kwarto. Agad na umakyat ang ina at kumatok sa pintuan noon. Anak, buksan mo ang pinto. Please, mag-usap naman tayo. Ayaw kitang kausap, Nay. Sinungaling ka. Anak, hindi ganun yun. Siguro naman maiintindihan mo si nanay. Mahal na mahal ko kayo ng tatay mo at hindi ko siya mapapalitan dito sa puso ko. Bakit ka mag-aasawa ulit? Tapos yun pang lalaking yun. Akala ko ba kami lang ang mahal mo? Kami ni tatay. Anak, sige na, buksan mo na itong pinto. Ipapaliwanag ko sa iyong lahat. Makinig ka muna sa akin. Hindi niyo na po kailangan magpaliwanag. Malinaw na po sa akin ang lahat. Iwan niyo na po muna ako, Nay. Gusto ko po mapag-isa. Walang nagawa si Rose kundi iwan na lamang si Rowena. Hindi niya na ito pinilit pa at pinahupa na lamang muna ang nararamdaman ng anak. Nag-asikaso na lamang ang babae ng kanilang kakainin. Samantala, tuwang-tuwa naman si Tessa sa binalita sa kanya ng anak na si Nestor. Gusto niya nang ipakilala siya ng lalaki sa bago nitong kasintahan. Makalipas ang ilang buwan, napilitan si Nestor na suyuin at paamuin si Rowena, ngunit sadyang ayaw talaga sa kanya ng dalaga. Kahit puro kabutihan lamang ang kanyang ipinapakita, nakilala na rin ni Rose si Aling Tessa at makalipas ang ilang buwan, nagkasundo agad ang dalawa. Rose, anak, baka naman pwede ako makahiram ng pera. May bibilhin lamang ako. Kulang kasi itong pera ko eh. Ano ba naman kayo, tita? Pwedeng-pwede po. Magkano po bang kailangan nyo? Sandali po at kukuha lamang ako.
Salamat, Iha. Ang bait mo talaga. 1,000 lang sana. Ay, ang swerte ng anak ko sa'yo. Bukod sa maganda ka na ay napakabuti mo pa. Ay nako, si tita talaga ng bola pa. Maswerte din po ako sa anak ninyo. Oh, eto po, dinagdagan ko na po yan. Baka kailanganin nyo pa. Ay nako, salamat ulit. Amot, babayaran kita kapag binigyan ako ng anak ko. Wala pong problema. Bayaran nyo na lang po kapag nakaluwag-luwag na kayo. Tuwang-tuwa si Aling Tessa dahil nauuto niya si Rose. Madalas din dumadalaw ang ginang sa tindahan ng babae. Makalipas ang 6 na buwan, inutusan ni Aling Tessa ang anak nitong si Nestor na yayain ng pakasalan si Rose. Nang sa ganun, magkaroon na siya ng karapatan sa lahat ng ari-arian ng babae. Kaya napilitan ng lalaki na magtrabaho at mag-ipon para may panggastos siya sa pinaplano nilang kasal. Kinausap niya ng masinsinan si Rose at pumayag naman yon sa inaalok nito. Talaga? Payag ka ng pakasalan ako? Kaya lang, hindi pa sapatan na ipon kong pera eh. Gusto ko sana kasi maging legal na ang pagsasama natin. Kahit na wala na si Efren, pakiramdam ko, isa lang akong kabit. Di bale, sa susunod na nga lang, mag-iipon na lang muna ako. Ano ka ba? Huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Huwag mo nang problemahin ang gastos. Ako nang bahala sa ibang gastusin natin. Kahit simple lang, ang importante, may kasal tayo. Talaga? Kaso, nakakahiya naman yata na ikaw pa ang gagastos ng mas malaki, samantalang ako ang lalaki. Tumigil ka nga dyan. Naiintindihan ko naman yon. Hindi naman natin kailangang ipaalam na akong gagastos at saka natural lang na magtutulungan tayo sa kahit na anong bagay. Gaya ng napag-usapan, itinuloy nila ang kasalan. Kahit na mabigat sa pakiramdam ni Rowena ay wala na siyang nagawa sa desisyon ng kanyang ina. Kagaya ng sabi ni Rose, simpleng dinaos ng dalawa ang kanilang kasal. Makalipas ang ilang araw, dahil sa mababa lamang ang sahod ni Nestor sa kanyang trabaho, nagdesisyon si Rose na patigilin na ito at tulungan na lamang siya sa pagpapatakbo ng kanyang negosyo. Tumira na rin ang lalaki at maging ang kanyang ina sa bahay ni na Rose. Ang ganda ng bahay. Magmumukha akong donya nito. Matutupad na rin ang mga pangarap natin, anak. Oo, Nay. Kaya galingan yung pag-arte, ha? Kailangan mapaniwala natin si Rose na malinis ang hangarin natin sa kanila, na hindi lang perang habol natin sa kanya. Natigil ang pag-uusap ng mag-ina nang dumating si Rose sa sala at niyaya na ang dalawang kumain. Tinawag na rin ng babae si Rowena, ngunit hindi ito sumabay sa kanila. Palaging nakakulong sa kwarto ang dalaga at iniiwasan ang mag-inang sina Aling Tessa at Nestor. Makalipas ang ilang buwan, natutunan na ni Nestor ang pasikot-sikot ng negosyo, ngunit napapadalas din ang paghingi nito ng pera kay Rose, lalo na ang kanyang nanay na si Aling Tessa. Ngunit ipinagsawalang bahala lamang yon ng babae, pero napapansin yon ni Rowena at madalas niyang pinaaalalahanan ang kanyang ina. Nay, hindi pa ba kayo nakakahalata? Pera lang ang habol na mag-inang yan sa inyo. Mag-iingat po kayo. Baka isang araw magising na lamang kayo na limas na ang lahat ng perang pinaghirapan nyo na maraming taon. Anak naman, baka mamaya'y marinig ka ng Tito Nestor mo at ni Nanay Tessa. Nakakahiya na pinagbibintangan mo sila. Anak, pinagpagura naman ng tito mo ang perang ibinibigay ko. Tinutulungan niya ako sa negosyo natin. Malaki ang tulong niya, kaya kung pwede lang, baguhin mo na ang tingin mo sa kanya. Pero parang sobra-sobra naman na po yata yung binibigay niyo, Nay. Tinatanong niyo po ba kung saan niya ginagastos yung pera? At yung matanda naman, akala mo kung sino mayaman? Kahit ano binibili? Akala mo pinupulot lamang natin ang pera? Hayaan mo na lamang, anak. Masaya naman ang inay eh.
Huwag ka mag-alala. Alam ko kung ano ang ginagawa ko. Wala kang dapat ikabahala. Basta ikaw, kung kailangan mo ng pera o kung may gusto ka rin, sabihin mo sa akin, bibilhin natin. Hindi ko po kailangan ng pera. Sa katunayan, marami na akong ipon sa mga natitira sa baon na binibigay nyo. Alam ko po kasi na pinaghihirapan nyo ang perang yon, kaya pinapahalagahan ko, Nay. Ayaw ko lang ho na mauwi sa wala lahat ng nasimulan ninyo ni Tatay. Natuwa naman si Rose sa katangian na mayroon ang kanyang anak na dalaga. Napakaswerte ng babae dahil napalaki niya ng maayos ang nag-iisa niyang anak. Isang araw, habang naglalakad si Rowena kasama ang mga kaklase nito, ay bigla siyang napatigil nang makita ang sasakyan ng kanyang ina. Nagtataka siya kung bakit nandoon ang kanyang nanay. Hindi naman siya nito sinusundo sapagkat may school bus naman siyang sinasakyan. Anong ginagawa dito ni Nanay? Teka, Anong sinasabi ko na nga ba may tinatagong katarantaduhan ng lalaking ito eh? Pagkatapos ng klase, dumiretso si Rowena sa tindahan para alamin ang totoo. Pagdating niya roon, wala pa ang kotse ng kanyang nanay. Nay, nasan po yung sasakyan ninyo? At nasan po si Tito Nestor? Bakit wala siya dito? Di ba dapat tinutulungan niya kayo? Hiniram ng tito mo yung sasakyan. May aasikasuhin daw siya. Nagbabalak kasi siyang magtayo ng isa pang negosyo. Kakausapin niya raw yung magiging kasosyo niya. Negosyo? Hindi kaya babaeng pinagkakaabalahan niya? Alam niyo po, may nakita ko kanina. Nakita ko sila. Sila? Sinong sila? Si Tito Nestor po. May kasama po siyang babae. Inaalalayan pa nga habang sumasakay yung babae sa sasakyan niyo at mukhang ang sweet-sweet pa nila. Anak, alam kong hanggang ngayon ay ayaw mo pa rin sa Tito Nestor mo. Pero mali naman yata na siraan mo siya sa akin. Baka naman mali ka lang ng pagkakaintindi sa nakita mo. Ganyan na ba talaga kalambot ang puso mo pagdating sa lalaking yon, Nay? Bahala kayo kung ayaw niyo maniwala sa akin. Sige, pagdating niya tatanungin ko siya para naman mapanatag ang isip mo. Tumalikod na lang si Rowena at umalis. Mukhang nalason na ang isip ng kanyang ina ng kanyang Tito Nestor. Malaki ang pinagbago ni Rose simula nang mapangasawa ang lalaki. Naging sunod-sunuran na lang yun sa lahat ng gusto ni Nestor. At minsan, kapag nag-aaway silang dalawa, ang babae pa ang madalas na nanunuyo kay Nestor kahit hindi naman siya ang may kasalanan. Kinahapunan, tumawag si Nestor kay Rose na gagabihin siya ng uwi dahil hindi pa siya tapos sa kanyang nilalakad. Kaya nagpahatid na lamang ang babae sa kanyang tauhan gamit ang tricycle na service nito. Nakaramdam ng kaba ang babae. Bigla niyang naalala ang sinabi ng kanyang anak na si Rowena. Diyos ko, huwag naman po sanang totoong nakita ng anak ko. Hindi ako papayag na lokohin ni Nestor. Hindi ko alam kung ano magagawa ko sa kanya kapag nalaman kong pinagtataksilan niya ako. Kinagabihan, mag-aalas 10 na nang makauwi si Nestor. Nagising si Rose na noon ay nakatulog sa sofa sa kahihintay sa kanyang asawa. Bakit ngayon ka lang? Tapatin mo nga ako, Nestor. Nambababae ka ba? Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Nagpaalam naman ako sa iyo. Nag-text ako sa iyo na gagabihin ako ng uwi. Tapos pagbibintangan mo ako. Pagod na nga ang tao, tapos kung ano-ano pang pinagsasabi mo dyan. Ay, matulog na tayo. Naantok na ako eh. Huwag kang magsinungaling. Si Rowena mismo nakakita sa iyo. Totoo ba? Totoo bang nakita ng anak ko? Magsabi ka ng totoo, Nestor. Sino yung kasama mo? Sino yung babaeng isinakay mo sa kotse ko? Malakas na sampal ang natamo ni Rose mula sa mabigat na kamay ni Nestor. Nagising naman si Rowena sa ingay na narinig nito. Maging si Aling Tessa ay nagising din. Agad na bumaba si Rowena para saklolohan ang kanyang inang umiiyak habang hawak-hawak ang kanyang muka. Anong nangyayari dito? Walang hiya ka? Anong karapatan mo para saktan ng nanay ko? Rose, mahal, pasensya na, hindi ko sinasadya. Nabigla lamang ako sa mga
binintang mo sa akin. Rowena, hindi ko intensyon na saktan ng nanay mo. Ikaw naman pala, Rose eh. Ano bang sinabi mo sa anak ko? Nagpapakahirap nga yan para umasenso ang buhay ninyo. Ayan tuloy, nasaktan ka. Galit na galit si Rowena nang sinabihan siya ni Rose na pumasok na sa kwarto at mag-uusap lamang sila ni Nestor. Mukhang baliwala lamang sa babae ang ginawa sa kanya ng lalaki. Padabog na sumunod ang dalaga at nakakuyom ang mga kamay sa sobrang galit na nararamdaman. Makalipas ang ilang linggo, sina Aling Tessa at Rowena lamang ang madalas maiwan sa bahay. Dahil sa wala naman silang katulong, madalas utusan ni Aling Tessa sa mga gawain ang dalaga. Dati ang ginang ang gumagawa noon, ngayon ay unti-unti na yung nagbabago. Nakahilata na lamang ito maghapon at nanonood ng TV. Minsan, nasasaktan niya pa ang dalaga kapag sinusuway nito ang kanyang utos. Bakit? Nagrereklamo ka? Halika dito. Itong bagay sa'yo. Aray, tama na po. Bitawan niyo po ang buhok ko, nasasaktan po ako. Talagang masasaktan ka kapag hindi mo sinunod lahat ng inuutos ko. At subukan mo magsumbong sa nanay mo, malilintikan ka sa akin. Hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin. Kaya kung ako sa'yo, manahimik ka na lang at sumunod. Ha! Sinasabi ko na nga ba, may masama kayong balak sa amin. Mga mapagsamantala at napakasama ng ugali niyo. Kayo ng anak mo. Manahimik ka kung ayaw mong paduguin ko yung uso mo. Wala kang respeto. Ayan, labahan mo lahat yan. Huwag ka magsusumbong sa nanay mo, naiintindihan mo? Maya-maya pa, biglang bumukas ang pinto at laking gulat ni Aling Tessa nang dumating si Rose. Hindi niya inaasahan na uuwi ito ng maaga. Rowena, apo, ako na maglalaba dyan. Sabi ko naman sa'yo, ako na lamang ang gagawa niyan. Ayan tuloy, pawis ka na. Halika nga dito at pupunasan kita. Subukan mo lamang magsumbong at malilintikan ka sa akin. Napakasipag naman talaga ng anak mo, Rose. Kapag wala siyang pasok, lagi akong tinutulungan sa mga gawain dito. Hindi ba, Rowena? Ang galing-galing mong bata ka. Opo. Magmerienda na muna kayo. May dala akong pansit dito. Araw-araw, halos ganoon ang sitwasyon ni Rowena. Hindi niya pa nahuhubad ang uniforme kung ano-ano na ang inuutos ni Aling Tessa sa dalaga. Maraming beses na gustong magsumbong ni Rowena sa kanyang ina, ngunit palaging nakaabang si Aling Tessa. Madalas ay pinandidilatan siya nito ng mata. Isang araw, nag-usisa si Rose dahil hindi niya makita ang perang kanyang itinatabi sa bahay. Tumanggi naman si Nestor, wala raw siyang kinukuhang pera. Nang nagkakagulo na ang dalawa, lumapit sa kanila si Aling Tessa. Baka naman si Rowena ang kumuha. Hindi naman sa pinagbibintangan ko yung bata. Nakita ko siyang pumasok dyan kahapon. At nakita ko rin o isang araw, mukhang napapabarkada yung anak mo. Hindi po yun magagawa ni Rowena. Kailanman ay hindi niya nagawang basta na lamang kumuha ng pera. Anong ibig mo sabihin? Ako bang pinagbibintangan mo? Nakita mismo ng dalawa kong mga mata na siya lang ang pumasok dyan kahapon. Bakit hindi mo halugugin ang kwarto niya? Baka doon niya tinatago ang pera. May ipon naman po ang anak ko, kaya malabo po mangyari yon. Bakit hindi mo subukan maghanap? Alam mo naman siguro kung magkano ang perang nawawala sa'yo. Gaya ng sinabi ni Aling Tessa, nagsimulang maghalughog si Rose sa kwarto ni Rowena. Nakita niya ang alkansya kung saan nilalagay ng dalaga ang kanyang mga ipon. Ngunit laking gulat ng babae nang iangat ni Aling Tessa ang kama ng dalaga. Bumungad sa kanya ang nawawalang pera ni Rose. Samantala, masaya si Rowena na binuksan ang kanilang pintuan para sabihin sa ina ang magandang balita na siya ang nangunguna sa kanilang klase.
Ngunit malakas na sampal ang sumalubong sa dalaga. Walang hiya kang bata ka. Kailan ka pa natuto mangupit? Yan bang natutunan mo sa pagbabarkada? Hindi kita pinalaki ng ganyan. Ha? Ano pong sinasabi niyo? Bakit niyo po ako sinampal, Nay? Magmamaang-maangan ka pa talaga. Ito ang nawawala akong pera. Bakit nasa kwarto mo? Hindi mo naman kailangan magnakaw, Rowena. Di ba sabi ko sa'yo pag may kailangan ka, magsabi ka lamang sa akin? Wala po ako ninanakaw. Hindi ko po ninakaw ang perang yan. At hindi ko po alam kung bakit nasa loob ng kwarto ko yan. Huwag ka na magsinungaling. Ayan ang ebidensya. Hindi ko mapapalampas ang ginawa mong ito. Simula ngayon, hindi ka na makakalabas ng bahay. Bawal ka na rin gumamit ng cellphone. Lahat ng gadget mo kukunin ko nang sa ganon magtino ka. Nay, maniwala po kayo sa akin. Hindi ko po kayang gawin ang binibintang niyo sa akin. Anak niyo po ako. Paniwalaan niyo naman po ako, Nay. Bumuhos ang masaganang luha ng dalaga dahil hindi siya magawang paniwalaan ng kanyang ina. Pagsapit ng gabi, nag-impake ng damit si Rowena. Nang masiguro ng dalaga na tulog na ang lahat, kinuha niya ang kanyang alkansya at dahan-dahang lumabas ng bahay. Sa kabutihang palad, may tricycle pa itong nasakyan papunta sa bahay ng kanyang kaklase. Makalipas ang ilang minutong biyahe, nagulat naman ang kaklase niya na si Sheila at ang lola nito na may kumakatok sa kanilang pintuan ng alanganing oras. Oh, iha, Sus Maria Joseph, ano ang ginagawa mo dito? Kaming-gabi na bakit may dala kang mga gamit? Ano ba nangyari sa iyo at namumugtoy ang mga mata mo? Halika, pumasok ka. Hindi ka ba natakot na lumabas ng alanganing oras? Lumayas ka ba sa inyo? Hindi na nakapagsalita pa si Rowena sa sunod-sunod na tanong ni Lola Eda. Kumuha ng isang basong tubig ang kaklase ng dalaga at ipinainom yun sa kanya. Nang makahinga ng maluwag ay agad na ikinuwento nito ang buong nangyari. Malapit kasi siya sa matalik na kaibigan na si Sheila, na kaklase niya mula elementarya. Madalas niyang dinadalaw ang maglola at para na rin siyang apo kung ituring ng matanda. Sige, apo, dito ka muna sa bahay. Magpahupa ka muna dyan sa galit na nararamdaman mo. Pero kailangan mo rin bumalik sa inyo dahil nasisiguro ko na nag-aalala ang nanay mo. Gusto mo bang samahan kita bukas? Ayaw ko po munang umuwi sa amin, Lola. Pwede po bang dito na lang muna ako? Pwede po ba? Pumayag naman ang matanda na pansamantalang manatili doon si Rowena. Naawa ito sa kalagayan ng dalaga, lalo na't nakita niya kung gaano kaapektado at nahihirapan yun sa kanyang sitwasyon. Nag-aalala rin yun na baka kung saan pa pumunta si Rowena at mapahamak. Kinabukasan, nataranta si Rose nang buksan niya ang kwarto ng kanyang anak at wala roon si Rowena. Naisip ng babae na maaaring naglayas ang dalaga dahil wala ang isang bag at ilang mga damit noon. Sinubukan niyang magtanong-tanong sa mga kaklase, ngunit hindi alam ng mga yun kung nasaan ang dalaga. Hanggang sa may nakapagturo sa babae na nasa bahay yon ni Lola Eda at ng kanyang anak. Sinubukan nilang puntahan at pauwiin si Rowena, ngunit tumanggi yon na sumama sa kanya. Lumipas ang ilang linggo, hindi pa rin umuuwi si Rowena. Marami rin ang nangyari sa buhay ng kanyang ina na hindi niya nasaksihan. Napadalas ang pag-aaway ng mag-asawa dahil sa madalas na inuumaga ng uwi si Nestor. Madalas ding sinasaktan ng lalaki ang kanyang ina dahil sa impluwensya ng alak kung ano-ano ang pinaggagawa nito sa babae. Bugbog sarado si Rose at lahat ng yun ay hinahayaan lamang ni Aling Tessa.
Madalas din pagnakawan ng ginang ang babae, maging ang mga alahas nito ay ibinibenta at pinantataya lamang noon sa sugal. Isang araw. Nay, nakita niyo po ba yung kwintas at hikaw na nilagay ko dito sa lamesa? Aba, malay ko. At teka lang ha, parang hindi ko nagugustuhan yung tono ng boses mo. Pinagbibintangan mo ba ako? Hindi naman po sa ganon, kaya lang tayong tatlo lamang po ang nandito sa bahay. Aba, talagang ako nga ang pinagbibintangan mo? Ang kapal na mukha mo? Anong akala mo sa akin magnanakaw? Porke ikaw nagpapakain sa akin, gaganyan-ganyanin mo na ako? Nay, nagtatanong lamang po ako. Hindi ko po kayo pinagbibintangan. Ano hindi? Sabi mo tayong tatlo lang ang nandito. Sino magnanakaw, si Nestor? Biglang natigilan ang dalawa nang dumating ang lalaki. Agad naman nagpaawa si Aling Tessa sa kanyang anak. Oh, ano nangyayari dito? Nay, ayos lang po ba kayo? Nestor, anak, pinagbibintangan ako ng magaling mong asawa. Nagnakaw ng mga alahas niya. At ang lakas ng loob niya, nasaktan ako. Nay, hindi kita sinaktan. Bakit po kayo nagsisinungaling? At talagang ang nanay ko pang ginawa mong sinungaling. Alam mo, sumusobra ka na. Sa susunod na saktan mo ulit ang nanay ko, makakatikim ka na sa akin. Naintindihan mo? O yan, magluto ka ng hapunan. Pagod na pagod ako, tsaka gutom ako. Bilisan mo. Pero masama ang pakiramdam ko. Hindi ko kaya magluto. Baka pwedeng... Anong pwede? Trabaho mong pagsilbihan ng asawa mo. Pasalamat ka nga't natutulungan ka ni nanay sa mga gawain dito sa bahay. Kung tutuusin, matanda ng nanay ko, kaya dapat hindi na siya nagkikikilos pa dito. Kung bakit kasi hindi ka nalang kumuha ng katulong eh. Napaatras si Rose nang ihagis sa kanya ni Nestor ang mga dala nitong gulay. Sasagot pa sana ang babae, ngunit nakaambana ang kamay noon sa kanyang muka. Isa-isang dinampot na lamang ni Rose ang mga gulay habang nag-uunahang tumulo ang kanyang mga luha. Naiinis sa sarili dahil sa sarili niyang pamamahay ay mukhang nawalan na siya ng karapatan. Matapos siya magluto, inihanda na niya ang mesa para makakain na ang mag-ina. Hindi na sumabay ang babae, sa halip ay pumasok na lamang siya sa kanyang kwarto at doon niya ibinuhos ang kanyang sama ng loob. Isang araw, hindi maipaliwanag ni Rowena ang kanyang nararamdaman. Mas lalo lamang siyang kinutuban at naalala nito ang kanyang ina. Kaya naisip niyang puntahan sa bahay si Rose. Ngunit laking gulat ng dalaga nang marinig ang pag-uusap ng mag-inang sina Tessa at Nestor na animoy natataranta at nagmamadaling umalis. Mga hayop kayo! Nasaan si nanay? Anong ginawa niyo sa kanya? Bakit dala niyo ang pera niya? Rowena? Tama nga ang hinala ko. Masama kayong tao. Mga wala kayong puso. Magbabayad kayo. Mga magnanakaw. Manahimik ka. Bakit? Sa tingin mo ba kaya mo kami? Isa ka lang bubuet at hindi mo kami mapipigilan sa plano namin. Magsama kayo ng ina mo. Mga uto-uto. Ngayon, sa amin na lahat na meron kayo. Tayo na anak, wala nang dahilan para magtagal pa tayo dito. Nagawa na natin ang matagal na nating plano. Huh? Saan kayo pupunta? Hindi niyo matatakasan ang mga kasalanan ninyo. Balak sanang sugurin ni Rowena sina Aling Tessa, ngunit sa halip, ang dalaga ang nasaktan. Sinipa ng ginang ang dalaga at nginudngud pa nito ang kanyang muka sa sahig, dahilan para yun ay magkasugat. Yan ang bagay sa'yo. Pareho lang kayo ng nanay mo. Nagtatapang-tapangan, mga duwag naman pala. Nay, tayo na. Baka may makakita pa sa atin. Paano mag-inang ito? Baka magsumbong pa ito sa mga pulis. Malilintikan tayo. Kailangan madispatcha natin sila. Ako nang bahala sa kanila, Nay. Sige na, mauna na kayo sa kotse. Nagtungo sa kusina si Nestor at binuksan ng gasol tsaka niya sinindihan ng posporo. Nagliyab ang apoy sa kusina at agad na lumabas ang lalaki at pinaandar ang sasakyan. Samantala, walang malay si Rowena. Nagising lamang siya nang maamoy ang gas at naramdaman ang init sa paligid.
Nagulantang ang dalaga nang imulat niya ang kanyang mga mata. Nakita niya ang unti-unting lumalaking apoy sa kusina at malapit na maabot ang kanyang kinaroroonan. Narinig niya ang pagsigaw ng kanyang ina mula sa kwarto, kaya kahit na pagapang, pinilit niyang tumungo papunta roon. Hanggang sa makaipon ng lakas ay pinilit na bumangon at naglakad ng paika-ika. Nang mabuksan ng dalaga ang pintuan, bumungad sa kanya ang kanyang ina na punong-puno ng pasa ang muka at katawan. Nay, kailangan natin makalabas dito. Patawarin mo ko, anak. Patawarin mo ko. Mga hayop sila. Hindi na sila nakontento sa ninakaw nila. Nagawa pa nilang sunugin ang bahay natin. Halika na, Nay. Dito na tayo dumaan. Ang daming usok. Nagkagulo naman ang mga tao sa labas nang makita ng mga kapitbahay ang nasusunog nilang bahay. Nagtulungan ang mga tao para apulahin ang sunog. May humingi na rin ng tulong sa bumbero. Sa awa ng Diyos, nakalabas ng ligtas ang mag-ina at napigilan ang pagkatupok ng kanilang bahay. Kawawa naman ang mag-ina. Ano kaya nangyari sa kanila? At nasaan na si Nestor tsaka si Aling Tessa? Bakit sila lang ang nasa loob? Dinala sa ospital si Rowena at Rose at doon ginamot ang kanilang mga sugat. Labis ang panghihina ni Rose dahil sa pagkakabugbog sa katawan nito at halos ilang araw din itong hindi makakain na maayos dahil sa pamamaga ng kanyang muka. Anak, patawarin mo ako kung hindi ako nakinig sa iyo. Kung sana lamang ay pinakinggan kita noon pa, hindi sana ito nangyari sa atin. Kasalanan kong lahat, pati tuloy ikaw na damay. Huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo, Nay. Nangyari na po ang lahat. Ang mahalaga, ligtas tayo at nalaman na natin ang totoong pagkatao ng mga walang hiyang yon. Sisiguruhin ko na pagbabayaran nila ang lahat. Kinahapunan, nakalabas na ng ospital ang mag-ina. Pansamantalang nanuluyan sila sa kaibigan ng kanyang nanay. Habang ginagamot ni Rowena ang mga sugat ng ina, hindi niya mapigilan ang tumulo ang kanyang mga luha, dala ng awa at galit na nararamdaman. Biglang sumagi sa kanyang utak ang ikinwento ng kanyang kaklaseng si Sheila na isang mambabarang ang kanyang lola. Kaya naman, wala nang sinayang na sandali pa ang dalaga at pumunta sa bahay ng matanda. Sigurado ka ba, Iha? Gusto mong matutunan ng pambabarang? Hindi ito basta-basta. Katimbang nito ang buhay mo. Isang mabigat na desisyon ang iyong gagawin. Handa na po ako, Lola, kahit buhay ko pang kapalit. Gusto ko lang pagbayarin ng mga taong gumawa nito sa amin. Kung ito ang tanging paraan para pagsisihan nila ang ginawa nila, kailangan nilang magdusa at magbayad sa mga kahayupan nila. Makalipas ang isang buwan, agad na natutunan ni Rowena ang paraan na itinuro ni Lola Eda sa pambabarang. Kaya agad niyang sinimulan ang ritual. Nagsindi yon ng itim na kandila at gumuhit ng pabilog. Pumasok siya sa bilog at lumuhod, hawak-hawak ang aklat ng karunungan. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng itim na aklat na ito, isinusumpa ko, magbabayad kayo sa ginawa niyo sa amin ni Nanay. Hindi niyo mapapakinabangan ng perang ninakaw niyo sa amin, dahil buhay niyo magiging kabayaran sa lahat. Maliit man ako sa inyong paningin, pero ang bubuit na ito ang unti-unting kikitil sa inyong mga buhay. Hindi niyo mapaghahandaan ang bagsik ng aking paghihiganti. Samantala, masayang namamasyal si Nestor at ang babae nito. Habang nasa kotse, nagmamaneho ang lalaki. Bigla nitong natapakan ang preno nang makita ang mukha ni Rowena sa side mirror. Anong? Hindi maaari. Nasunog ka na, Rowena. Kung minumulto mo ko, pues hindi ako natatakot sa iyo.
Nagpatuloy sa pagmamaneho ang lalaki nang bigla siyang makaramdam ng parang may sumasakal sa kanya at hindi niya maigalaw ang kanyang mga kamay at paa hanggang sa nagpagewang-gewang na ang sasakyan. Ano nangyayari sa akin? Hindi ako makakita. Aray! Hindi ako makahinga. Ano tong umaagos sa mga mata ko? Ang pakla at ang lansa. Tulungan mo ako. Ano ba? Tulungan mo ako. Nagsisigaw na lamang yun, pati na rin ang kasama niyang babae. Tuluyan nang nabangga ang sasakyan na minamaneho ni Nestor at ilang sandali pa ay sumabog yun. Naging abo na lamang ang katawan ng dalawa. Hindi makapaniwala si Aling Tessa sa nangyari sa kanyang anak. Sa kabila ng kanyang pagluluksa sa pagkamatay noon, ay hindi niya rin maipaliwanag ang sakit na kanyang nararamdaman. Halos gumapang ang matanda dahil sa pananakit ng kanyang ulo at pagkirot ng kanyang tiyan, kasabay ng paglobo noon, at may naglilitawan na malalaking ugat. Nagputukan yon at may naglabasan na malalaking uod at kung ano-anong insekto. Aray! Ang sakit! Ano ba to? Hindi ko na kaya! Nagmamadaling nagtungo sa banyo si Aling Tessa para umihi, ngunit laking pagtataka niya nang hindi na nauubos ang likidong dumadaloy mula sa kanyang pagkababae. Hindi ko na kaya. Ano ba nangyayari sa akin? Mukhang napaglalaroan yata ako. Ari ko. Hindi ako maaaring mamatay. Ayoko. Samantala, ganyan nga. Ngayon natikman niyo na ang kabayaran ng inyong kasamaan. Buti nga sa'yo, lalong-lalo na sa anak mo. Pero sa katulad mong isang konsentidor na ina na nagpalaki ng halimaw, dapat lang na magdusa ka. Ngayon tingnan ko lang kung saan ka dadalhin ng kaswapangan at katapangan mo. Luluha ka ng dugo dahil sa sumpang magpapahirap sa'yo, mapaaraw man o gabi. Kamatayan lamang ang magiging daan upang matapos ang iyong paghihirap, Aling Tessa. Anak ko, bakit nangyayari sa atin to? Diyos ko, kung kabayaran man ito sa pagkakasala namin, sana'y mapatawad mo kami ng aking anak. Pinagsisisihan ko na ang lahat. Makalipas ang ilang buwan, nagpagala-gala na lamang si Aling Tessa. Wala sa sarili, naglalakad na mag-isa. Nakakadiri ang kanyang mga sugat at umaalingasaw ang kanyang amoy. Kung ano-ano na ang nakasabit at nakatali sa kanyang mahabang buhok. At wala na rin sa sariling katinuan. Nestor? Anak? Nasaan ka ba? Hinahanap ka ni nanay. Hoy, ikaw, nakita mo bang anak ko? Gwapong-gwapo yun. Marami yung pera. Teka, anong pinagsasasabi nyo? Hindi pa patay ang anak ko. Hindi patay si Nestor. Shhh! Buhay ang anak ko. Marami siyang pera. Oh, ayun siya, oh. Anak, sandali lang. Hintayin mo si Nanay Nestor. Mayroon namang naawa sa ginang at nagmagandang loob na ipatingin sa manggagamot. Dinala siya sa isang albularyo dahil pinaniniwalaan niya na nabarang ang ginang. Totoo nga na nabarang siya, ngunit wala na akong magagawa para siya'y mapagaling. Malakas ang kapangyarihan ng gumawa nito. Pinalakas ito ng kanyang galit at puot na nararamdaman. Tanging ang magagawa ko lamang ay magamot ang kanyang mga sugat. Ngunit natitiyak ko na babalik at babalik lamang ito hanggat hindi binabawi ng mambabarang ang sumpa. Samantala, walang paglagyan ang tuwa sa puso ni Rowena dahil sa wakas nakapaghiganti na rin siya sa taong nanakit sa kanila.
Ngunit nalaman din ni Rose na ang anak niya ang may kagagawan noon. Anak, patawarin mo si nanay. Dahil sa katangahan ko nakagawa ka ng kasamaan. Nabahira ng kasamaan ang iyong mga kamay. Itigil mo na yan. Diyos na lamang ang bahala magparusa sa kanya. Bigyan mo ng puwang ang puso mo para magpatawad. Magsimula tayo muli. Tayong dalawa. Babangon tayo, anak. Mahal na mahal ka ni nanay. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag napahamak ka ng dahil sa akin. Tapos, nanay. Nagawa ko na. Nakamit na natin ang hustisya. Sana magsilbing aral ito sa atin at lalo na po sa inyo. Alam ko po na isang malaking kasalanan sa Diyos ang paggamit ng itim na kapangyarihan, pero hindi ko hahayaan na mamuhay sila na malaya sa mga kasalanan nila. Pagkatapos noon, paunti-unti man bumangon ang mag-ina at hindi na sila nawalan ng pag-asa. Mas itinuon na lamang ni Rose ang kanyang atensyon sa kanyang negosyo at sa kanyang anak. Makalipas ang ilang taon, nakapagtapos na rin sa pag-aaral si Rowena at unti-unti na nilang sinimulan ang pagpapatayo ng bago nilang bahay. Konting tiis na lamang, anak. Magkakabahay na ulit tayo. Hindi man kasing gara noong una, ang mahalaga, magkasama pa rin tayo at masaya na tayo ngayon. Mahal na mahal ko po kayo, Nay. Masaya po ako na kayo ang kasama ko palagi. Wala na makakasira at makakapagpahiwalay sa atin.